Hi guys! Welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Sonora Garden Residences in Las Piñas. So finally guys, nandito na. Tapos na natin. Papakita na natin kung ano yung mga ginawa natin dito sa 2-bedroom unit. I think this is about 48 square meters or something. So sa 40 square siya, no? So yun, papakita natin kung ano yung kaya natin gawin sa ganito kalaking condo unit. So come on in. So yun guys, simulan natin dito sa kitchen, no? As you can see, malaki yung pinagbago ng kitchen natin. Sa Sonora, alam nila, yung mga taga Sonora, alam nila to na ano yung look dito sa kanilang kitchen cabinet, which initially would look very dull kasi nga, yun nga yung turnover nila dito. Pero ito, in-enhance natin kasi nga, unang-una, ayaw naman natin paggastusin na si owner, no? So, gumawa tayo ng paraan para mag-iba yung look, tsaka hindi na tayo magpalit nung mga cabinet. Naging movement natin dito is, pinalitan natin yung mga face ng cabinet. Since bago kasing turnover to, so I'm pretty sure maayos pa yung mga, yung mga palaman ng cabinet, no? Yung MDF. So, yan. Ito lang yung mga pinalitan natin sa face. Pero, if you can see, nag-iba talaga yung itsura niya, no? So, papakita ko lang sa inyo, no? Meron akong isang pet peeve sa... Do I call it pet peeve? Pero, basta I have something dun sa material ng laminate. Ewan ko kung makikita nyo, yung white na ginagamit namin is very different sa, sa white na ginamit nila. Ito yung mga dati naming ginagamit na laminate, which dati pa, nung nagsisimula pa lang kami is, hindi ko talaga siya gusto. Naghanap talaga ako ng supplier na, I want the real white na makikita. Kumita nyo, kasi meron tong version na magiging reddish or bluish, so, ganyan. So, ayoko talaga siya. Kung mapapansin nyo yung mga cabinet namin, yung mga nasa loob, mga white yun. Pero, real white talaga siya. Hindi siya ganyan na nag-change yung color. May shade na weird. Anyway, so yun. Back to the kitchen. Ito, ang isa sa pinalitan natin dito at nagdala talaga is itong countertop natin. Pinalitan natin ng white quartz na countertop. And yun, naglagay tayo ng backsplash na Carrara, which is yun, very, very elegant yung itsura, no? As you can see, less yung mga grout cut natin. Mukha siyang isang slab sa malayo, or pag pinicture mo to, halos hindi makita yung mga linya. Kasi nga, malalaki yung cut na ginagamit natin. So, yung purpose talaga nun is para hindi siya, walang masyadong grout, no? Yun yung ayaw natin sa kitchen, yung maglilinisin pa natin, or yung magmumold. So, yun. Yan yung lagi natin ginagamit na tile dito. At the same time, ito, pinalitan din natin yung countertop, yung sink nila. Kasi nga, ayaw ni owner yung naka-turnover na sink. Ewan ko, na-weirdohan siya dun sa itsura, no? Hindi siya mukhang modern. So, yun. Ito yung pinalit natin. Tapos, yun, natatanggal na din to yung parang sa US nga na gusto nila na movable to at pwede ka maglinis pa ikot-ikot, ganyan. So, yun. And then, itong ilalim. Pinalitan din natin yung face, no? Kasi para mag-match. Dahil nagdagdag tayo dito ng cabinet para dito sa cooktop niya. So, yan yung inayos natin. And then, nagterno-terno na rin sila ng color. So, bali, ang attack natin dito is ginawa nating two-tone yung kitchen cabinet niya. And then, yun nga, yung taga Sonora, alam nila to, dito, tinanggal namin yung dating cabinet. Kasi ito, may base cabinet dito na maliit na parang hindi maintindihan ni owner ko ano ba, para saan ba yun. So, pinatanggal niya, tapos, inarrange natin nga na maging storage na lang siya na isang buo. So, as you can see, yan. Yan guys, makikita nyo yung white namin sa loob. It's very different from yung isang weird na puting, yan. So, kung makikita nyo. Anyway, so, ito yung storage. So, ngayon, habang nagmi-meeting kami ni owner, nung time na yon, hindi namin maintindihan kung ano ba yung gusto niyang ilagay. So, sabi niya, paano kakasya ba yung pants ko dyan and all that, ganyan. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung gusto mong i-store o ano. So,
naggawa na lang kami na adjustable na lang siya. So, para kung hindi siya sure, yan, lipat-lipat mo na lang yan. Para magkasya yung kung anong gusto niya. And then, yun, nag-extend din kami dito ng cabinet. So, yun, naka-L kasi siya para sarang-sara yung itsura ng kitchen. And then, ito, in-add din namin to. Another storage, kasi nga, bare lang to. So, walang nakalagay dito. So, nilagyan din natin storage. At the same time, yun, pinalitan na rin natin tong countertop dito para terno na rin dun sa kabila. Then, let's go to the next area naman. So, yun guys, nandito tayo sa dining area. As you can see, ang luwag ng dining area, no? Naglagay tayo dito ng built-in na upuan. Tapos, yan, nag-decor tayo sa wall para interesting yung itsura. And at the same time, other than the design, meron din tayong storage cabinet dito. Secret storage, kung makikita nyo. Well, hindi na siya secret, alam nyo na ngayon. Pero yun, just giving you an idea na ano yung capacity natin na pwedeng gawin sa mga woodworks natin, no? So, yan. Kung makikita nyo, supposedly, this dining, intended lang siya sa four-seater na dining, no? Pero, yun nga, dahil min-maximize natin yung space nito, nangyari, kumasya na siya. Actually, kasya ang ano dito, parang 4. So, 4 or 3-seater dito. So, bali 5, 6, ganyan. So, at the same time, bumagay yung ating dining table. Kung makikita nyo, this dining table is adjustable, no? Kasi nga, intended for 4-seater lang siya. So, dapat 120 lang ang size nito. But which, yun nga, yung nabili natin na dining table is expandable na siya. Kaya napakaganda, mas maraming makakaupo, mas maraming makakagamit, no? And then, yun. Kung makikita nyo rin, yung length nitong dining natin is eksakto pa rin sa doorway, no? Hindi siya nakakaharang. Pero, yun nga, kasi nga, intended sa 4-seater, so dapat talaga naka-fold siya palagi. Pero ito, pinakita ko na lang din na naka-open siya para at least alam nyo na ganyan kalaki yung capacity ng dining natin. Because supposedly, yan, hindi naman marami ang gagamit dito eh. Pero yun, ngayon, marami nang pwede silang bisitang imbitahin dahil marami na silang space. And at the same time, kung makikita nyo, itong ating full wall mirror. So, ito yung isa sa nagdala dito sa mirror natin na nakaluwag siya, no? So, yung nakakaalam dito sa 2-bedroom sa Sonora, actually, may poste yan dito. Nag-extend lang ako ng mirror para makabuild ako ng storage cabinet pa. Kasi nga, nagma-maximize tayo ng space, kaya lahat ng pwedeng space na pwede nating lagyan, nilagyan natin ng cabinet. Pero syempre, hindi naman porke space, puro cabinet. Syempre, pinag-iisipan din kung may purpose ba o ano. Pero yon. So, nilagay na natin itong cabinet. At the same time, nakatulong siya para makapaglagay ako ng mas malaking mirror dito. So, yun yung ginawa natin sa dining area. So yun guys, kung makikita nyo yung entrance console natin, no? From the entrance, pakita mo, yan. Then, ito yung parang service table natin or entrance console natin na pwede kang maglagay ng mga keys, no? Kung makikita nyo, very elegant lang yung itsura. Hindi ko alam kung simple ba yan o ano, pero yan. Nag-combination tayo ng fluted panel tsaka ng board na custom-made natin. Yan, para magmukha siyang more appealing and more elegant, no? And then, at the same time, meron tayong shoe rack dito. So, yan. Yan ang ginawa nating shoe rack. May laman. Anyway, so yan. Tapos, ito, supposedly, meron tong butas dito eh. Pero, pinapalit ni owner yung idea na gusto niya, dito na lang daw yung butas para masushoot niya yung chinelas niya dito or yung mabilisang items na madali nilang ma-access. So, yun. And then, dito yung pwede nilang lagyan ng keys or maybe some decor or small picture frames. Ganyan. Kasi, bakit ko sinabing small picture frames? Akala nyo, wall lang to. So, meron tayong bago na namang design na sana magustuhan nyo is dito namin tinago yung circuit breaker. So, makita nyo. At the same time,
At the same time, hindi lang circuit breaker ang tinago namin. Kasi tinago din namin yung switch dito. Para, kung makikita nyo at tumatayo ka dito, wala kang nakikitang eyesore. Kasi display area siya. 'Di ba? So yan. Ito, accessible yan. Kung makikita nyo, no? Accessible yan. Kahit nasa gilid ka, yan. So, accessible pa rin yung light switch mo. So, yun yung ginawa natin dito. At sana ma-inspire na naman kayo sa mga bago nating custom design ng mga breaker cover. So, let's move on. Dito sa sofa area or living area, makita nyo, yan, naglagay tayo ng curtains, nilagyan natin cover, ganyan. Tapos, yung sofa, actually yung sofa, medyo nag-oppose ako kay owner dito eh. Gusto ko sana ano lang eh, yung isang mahaba lang na seat. Pero gusto niya L-shape. Kaya nagkulat ako nung sinabi niya, di gusto ko L-shape dyan. Parang ako talaga parang hindi kakasya. Pero yun, but it turns out, meron kaming napili na sofa na bumagay at kumasya talaga dito sa area niya. So hindi siya nakakadapa o ano. Kung imagine nyo, kasi balcony to guys eh. So yan, may daanan pa din siya dito. So yan, oh, may daanan, may walkway siya dito. And then maluwag pa doon. So pwede pa niya actually urong to eh. Anyway, yun. Ang ganda nung kinalabasan nung area natin. Well, at the same time, meron tayong ginawang bagong design na entertainment wall natin, no? So, unahin natin ito, yung table cabinet natin, no? So, meron tayong mga storages dito. At the same time, open siya dito sa ilalim. Siguro kung maglagay ka ng PS3 or, PS3, luma na pala yun, PS5 or anong gaming console mo or whatever. So, pwede kang maglagay dito sa ilalim. Tapos, kumikita nyo bakit may gap dito. Kasi, yun nga, intended siya dun sa mga wiring. So, meron tayong feature din dito sa ilalim. Kung makikita nyo, yan, meron akong dinaanan ng wire dyan. So, yan yung mga bagay and advantages ng custom-made na napag-iisipan somehow ng anong gagawa, no? Instead, sa pag binibili, hindi lahat nagagawa yung ganun. And then, at the same time, meron tayong display shelves, ganyan. Actually, peg to ni owner eh. So, enhance ko lang yung idea na sinad niya na gusto niya magkaroon ng shelves, tapos yung combination ng colors and yun nga, yung layout niya sa amin na nanggaling yung idea na yun. And, meron tayong isang feature. If you look, pag titingnan mo lang siya kahit walang ilaw, maganda na siya itself, di ba? Pero, meron tayong backlight dito na nakatago, di ba? Ang ganda tignan. So, kung mag-movie night ka, pwede mo siyang yan, i-off lahat. So, ang ganda pa rin tignan nung console natin. Talagang litaw na litaw yung design nung console cabinet, console table natin, entertainment console. So, yan yung naging design natin dito sa living room. At the same time yun, makikita nyo, naglagay din tayo ng mga ilaw, no? So, meron din tayong cove light dito to add yun nga, nag-add talaga dun sa ambience nung lugar. Yan. Then, we have this pin light and all that, no? So, pag makikita nyo, iba talaga yung dating pag merong magandang lighting. So, yun. Punta naman tayo sa bathroom. Maganda rin to. Ito na yung bathroom natin, no? This is a full renovation bathroom kasi nag-retiling talaga kami dito. No? So, yan. Hindi ko muna bubuksan yung main light para ma-appreciate natin yung lighting dito, no? And yung design. So, nilaglagay tayo dito ng overhead cabinet. Tapos, meron din tayong parang medicine cabinet dito. And then, may shelves tayo kung may gusto ko pang ipato. So, yan. Kung makikita nyo, ang ganda ng design lang, no? Tapos, naglagay tayo fluted. Tapos, meron tayo nitong smart mirror. So, yan. Pero, ito, niretain natin. Kung makikita nyo, kasi nga, kung ayaw na natin paggastusin si owner, no? Pwede naman natin gamitin at gawa ng paraan ng design na ma-accommodate pa din ito kasi sayang naman, kasi bago rin naman siya. And then, nagdagdag lang tayo dito ng storage cabinet. Yan. Okay? Tapos, hindi ko alam kasi baka mag-ingay yung exhaust. Medyo light. So, yan. Kung ma-appreciate nyo yung design nung
Ah, yan, nag-retile tayo dito, buong unit. Yan. Sana meron akong video nung no, before. So, nung dati, this is very dull and, I don't know, looks old. Pero kahit brand new siya, yung color tone nung before nito is medyo mukhang luma. Kaya, yon, this one, and this time, nung pinalitan natin yung tile, nagmukhang modern and very elegant. So, yan yung ating design dito sa bathroom. So, another exciting part dito sa condo, no? Malaki din yung ginawa natin dito sa condo kasi nga, meron tayong 10 week dito dahil sa spacing. But before that, papakita ko lang din para alam din ng mga taga Sonora or balak bumili sa Sonora, meron din itong parang washing machine area nila. So, yan, nilagyan lang natin ng shelves. Wala na tayong ginawa kasi nga, parang storage naman to. So, yun, just to give you an idea dito sa area. And then, yun, back to the bedroom. So, before the bedroom, eto, naglagay ako dito ng mga ano nga tawag dito? So, yun, naglagay ako dito ng tubular na PVC para gusto ko kasi, yun nga, hindi nakatapat sa door masyado or meron akong harang before going to the bedroom, no? Kung open lang yan, imagine it, kung open lang yan, so, alam mo yun, parang mas nakaka-appeal siya kung haharangan. Pero, at the same time, maganda yung spacing niya. Yan, tapos pwede ka pang sumilip dito. Joke lang, guys. So, yan. So, very decorative siya, no? And then, yun, naglagay ako dito ng art frame para very maganda tignan. Hindi lang siya plain. Tapos, nagdagdagan din ako ng ilaw dito para may spotlight na. Kasi dati walang ilaw yan. So, yan yung pinadagdag natin. And then, yun nga, at the same time, dati ang layout talaga nito, nandito ang door niyan. Pero nilipat natin dito para dun sa space na gusto ni owner. Actually, si owner din ang nag-suggest ito because if ako nga, syempre, alam kong magiging magastos para sa kanila, hindi ko siya sinasuggest. Pero yun, kung gusto nila, pwede naman natin gawin. Yun nga, and it turns out, mas maganda yung nangyari. Kaya yun yung kung mga taga Sonora, ito yung diskarte or what do you call it, yung paggawa nyo dito sa bedroom, kung paano siya luluwag. Alam nyo na yung secret. Okay? So, yun. Then, ito, yung ating naging bedroom. Imagine mo kung dati dito, sige, pag-ikot na lang. Imagine mo, dati, ang door nandito, wala kang space, wala kang pwedeng lagyan doon kasi may mga window, yung cabinet niya, hindi mo alam kung saan lalagay. Then, ito lang yung space para doon sa sa bed area. Imagine that. How impossible to do. Pero nagawa ko ito ng pre-layout na kaya yung may bed, pero meron akong pull-out na wardrobe. Pero masikip. Pero yun, ang ganda. Buti na lang ginusto ni owner talaga na, sige, palitan na natin yan. Ilipat mo talaga yung door para mas maganda yung layout. So ngayon, mas maluwag sila, mas cozy. If you can see, it's very, very cozy. I'm excited na makauwi sila dito sa Pilipinas para magamit nila ng bedroom nila. Ang ganda kasi tignan talaga. Hindi siya nakaka-claustrophobic. Kahit this is very small. Pag makita nyo to in raw, unbelievable na parang, hindi siya unbelievable. I think parang ganun yung pwedeng sabihin na parang paano titira yung isang tao dito. Hindi ko magets kung paano. Pero yun nga, ito nagawa natin paraan. Meron tayong semi-double bed na nilagay. Tapos naka-padded headboard siya. Tapos syempre nilagay pa rin tayo ng element ng fluted panel para terno-terno din sila sa labas. Tapos naglagay ako ng pendant light sa gilid para meron silang night light. At the same time, meron tayong anong tawag dito? Cove light. Nakalimutan natin buksan yung main light. Yan. So, yan yung main light natin, no? So, tricolor din siya na may fan. Okay? So, yun. Yun yung ginawa natin dito. Imagine, ganda ng space. Actually, ang lamig ngayon. Parang inaantok ata ako. So yun guys. And then yan, naglagay tayo ng very
blackout. Kung makita nyo, blackout araw na araw sa labas, guys. So, yan. This is very blackout talaga tong curtains natin. And then, yun, yung wardrobe natin, imagine, sa pagka-weirdo nung sizing nitong, cut nitong units, space na tong bedroom, nakapaglagay pa tayo ng 2-door na wardrobe. So, yan yung wardrobe natin. Ayan. So, imagine that. Ang laki nung space na, yung ginawa natin sa door, na paglipat, ang laki nung ginanda ng space at kinaluwag. So, posible rin pala yung mga ganun na maglipat ka ng door para mas gumanda yung layout. Yun. At the same time, meron tayo, syempre, may dresser table tayo dito. Yun, wag na tayo mag-expect na maganda yung spacing kasi talaga naman, mas gusto natin syempre, mas malaki yung storage kasi nga titirhan to. Yun. And then, yun, meron tayo smart mirror, meron pa rin tayong lighting, yan, para pag nag-makeup si owner or yung magsistay dito. Tapos may drawer pa rin, syempre. And then, we have this yung ottoman chair natin. Teka, tinan natin. So, yan. So, maganda pa rin naman yung space niya. Even, very, very, maliit yung space. So, yun guys, despite sa small space nito, nagawa pa natin lagyan ng side table, kung makikita nyo. Tapos may outlet pa siya, imagine that. Diba? Tapos yun yung switch, nandun yung mga switch nung ilaw niya, dun sa cove light, and then dun sa pendant light. And of course, yung most requested lately ng mga client, pag may nakita kasi ang client, paulit-ulit, gusto nila may hydraulic, meron din silang bed, no? So yun, pakita natin, naka-hydraulic bed to guys. See? Meron tayong storage sa ilalim. So yun, 'di ba? Hindi nyo akalain na may malaking storage sa ilalim. But on note, dun sa aking mga future client, please let me know kapag gusto nyo ng mga ganitong kaluluwag na storage kasi kami by default is standard bed talaga. So, etong mga hydraulic bed or yung malalaking storage or yung mga gusto maglagay ng maleta, yun, kailangan namin malaman sa inyo yun. Kung yun, sometimes hindi namin din natatanong. Pero yun, maganda rin na i-put into note nyo rin sa amin na yun, yun yung mga gusto nyo detail para ma-adjust natin. So, that's it for this bed and bedroom. And we go to the master's bedroom. So, yun guys. Nakita nyo na to guys sa preview ko. Ito yung master's bedroom natin. Simpleng-simple, pero iba talaga ang dating pag makita nyo, no? To start with, yun, ang ginawa natin, ito yung nakalimutan ko, yung mirror. So, nandyan na siya. Kung makikita nyo doon sa isang video ko, wala pa yung mirror, kaya parang hindi ko makuha yung design nung, yung peg nitong bedroom. Iba talaga ang dating pag may mirror, pag makita mo sa malayo. And then yun, kung makikita nyo, yan, naka-padded headboard yan, tapos naglagay tayo ng designer na wall dito. Actually, meron ako dapat ilalagay dito na frame. Pero, yun nga, sabi nung gagamit kasi, parang ayaw niya dahil baka doon bumagsak sa kanya yung decor. So, yung ginawa natin, kahit panel pa rin, kahit panels lang siya, mukha na siyang decor. Designer pa rin siya. And then, syempre, other than this, our common curtains. Yan, balcony din to guys. So, if you can see, pakita mo yung view. Ang ganda ng view nila. Wow, may pa-pool sa baba, no? So, yan. So, yan ang balcony, no? Imagine that this, maganda pa rin yung spacing niya, no? Yan, if you can see, yan, meron tayo dito, bed light, no? Bedside light. So, meron akong pa-lamp dito. And then, meron din ako dito, side table na may storage din. Diba? So, yun. That's the advantage of having custom-made na mga furniture or ng mga design para lahat malalagay natin yung space. Kasi yan, hindi mabibili sa mall yan. No? And then, so dito, sinimplihan lang natin. Hindi pa nila alam kasi kung maglalagay sila ng TV dito or ano. So, nilagyan pa rin natin ng table para yung gagamit, meron siyang patungan ng gamit niya, ng bag niya, pagdating niya, di ba? Hindi niya ilalagay sa bed niya.
Then this fluted panel, syempre, to give accent pa din sa wall, kahit plain lang siya. Then, let's go back to this space. So, imagine, meron tayong 3-panel door, no? So, yan, maximize talaga lahat, no? Kasi nga, dito natin siya ilalagay, tas gusto ng dresser table, so, yan, in-open shelves natin to para meron siyang easy access dun sa mga, who knows, perfume or mga collection, dito na connected sa dresser table. So, dyan niya ilalagay, no? And then, meron tayong drawer din dito na yon na nakashade din yung corners para hindi naman siya mauntog dahil nga dikit-dikit yung table, no? And then, itong ating, may gamit, 3-door panel, no? So, yan, may open shelves yan dito para siguro dyan yung mga nakatupi mong damit. And then, dito yung nakahanger, and then, yun, may mga shelves din tayo dito. Ayan. And then, syempre, maximize space. Naka-maximize tayo hanggang dun sa taas, may storage yan. Actually, yung storage yan hanggang dun pa sa gilid, no? So, talagang nilagay natin yan para, since nandyan na rin naman, so, dinesign na natin yung woodworks na maximize yung pwedeng ilagyan storage. Kasi, it's very important sa isang condo na tinitirhan is marami talagang storage. So, yun, hindi siya paparent for titirhan talaga ng owners. So, yan. And then, makita nyo, nagpapadagdag ng ganda dito sa ating bedroom. Diba? Nakakapagdagdag sa relaxing and cozy feel is yung cove light natin. So, yan, kung makita nyo. Then, we have these pin lights para to support, yun nga, ng mga light na intended dun sa spaces niya. So, yun yung meron dito sa bedroom. Then, meron din tayo, syempre, naglagay tayo ng ceiling fan. Kasi nga, titirhan, hindi naman palagi mag-aircon dito. Kasi nga, di naman to hotel or gusto mo mag-exhaust, mag-electric fan ka. So, yan yung pinapakita natin palagi na retractable ceiling fan natin. So, yan yun. So, yung mga ibang client ko, huwag kayong magugulat na bakit wala yung ceiling fan nyo. Yung ceiling fan or yung LEC ng fan kasi nakatago, retractable po yung tawag dun. So, yan, ginagamit ko sa lahat. Actually, halos karamihan ginagamitan ko ng client. Basta bagay dun sa peg. Yan yung nilalagay ko, no? Kasi nga, ang peg ko dito is yung gold beige ng mga neutral tones, wood tones, light wood tones, no? And before we forget, yun, nagpalit din kami ng flooring. Sa lahat ng flooring, we lightened up the flooring kasi yung original nito is dark tone, yung mga flooring niya. Kaya, ibang-iba yung dating. So, yun, this is full renovation. Hindi kami nag-build lang dito. So, yun, matagal namin siyang na-finish. Kaya, yun, which I hope nagandahan kayo lahat sa ating nagawa dito sa condo. So, yun guys, again, thank you again for watching. I hope na-enjoy nyo itong condo tour natin as much as na-enjoy ko kung paano ito buuin, gawin, at i-design. Yun. And sana na-inspire kayo, yung mga bagong designs natin, yung mga ways natin, yun. Yun din kasi sometimes yung gusto kong mapanood nyo, hindi lang yung puro kung ano yung ginawa natin, ano. Gusto ko na-inspire din kayo na parang, uy, pwede pala yun, gano'n. Or, uy, maganda yung gano'n. So, yun yung talagang agenda nito, paggawa natin ng vlog. At the same time, makita nyo yung capacity namin to do work dun sa mga clients natin, no? And, syempre, magti-thank you tayo kay client at pinagkatiwalaan niya tayo dito sa kanyang condo na gawin tayo yung pinili niya. Tapos, syempre, magpasalamat din tayo mga viewers. Mag-thank you rin tayo sa mga owners ng mga condong pinifeature natin, no? Kasi ito, pinapaalam natin. So, maraming salamat sa owners na pumayag sila na magpa-view nitong condo nila, no? So, yun lang, guys. Again, thank you for watching. Don't forget to follow, like, and subscribe, share, or whatever, notify nyo, o all LVP Arts and Interior. We are on Facebook, Instagram, and YouTube. So, yun. I'll see you in the next video. Bye!